Mabalinan ti agti nagiti piso 5 jesken buo nga bai. Mabalinan ti agti nagiti piso 5 jesken. Mabalinan ti agti nagiti piso 5 jesken. You are now connected. So, ayun na nga mga lods, solve yung ating ghost credit. Pinabilib ako nitong napakaliit na bagay na to. Wala na siyang credit. Ayan no. Yan, pag mag-insert Mabalinan ti agti nagiti piso 5 jesken buo nga bainte. Sagay sa nga iri Greg tap no maba. Wala na nag-add. So, Insert coin timeout. Please wait a few minutes before you try again. okay. Okay, and guys, so as per request na ilapag natin yung kung paano na-solve yung ghost crediting no dito sa ating shorts. Doon po sa unang video ko tungkol sa sa RAP 6260 na review. Actually, nagbigay ako ng hint doon kung napanood yung buo yun doon sa mga subscribers natin. Maraming salamat po. Kung napanood nyo yun doon sa part na doon sa last regarding sa ghost crediting. So, the same unit po ito, the same unit. Dito po siya sa last part. Yan, available credit, may 2 pesos, wala pa akong ini-insert. Okay, pindot ko ng insert coin, naging 5 pesos na siya. Nag-stop ako, cancel ko, insert coin, naging 8 pesos na siya. Close ko ulit. Insert coin, naging 10 pesos na siya. So, kung mapapansin nyo po, dito sa aking setup is minsan 3 pesos, minsan 2 pesos. Hindi ko maalaman kung paano siya nagiging ganun. Yan. Back converter, relay, papunta dito sa aking Orange Pi 5. Ngayon sabihin nyo sa akin baka yung Orange Pi 5 yung may problema. Hindi po. Natest ko na itong Orange Pi 5 for 1 month. Yung latest version din, wala siyang naging problema regarding ghost crediting. Wala siyang naging problema. Basic wiring lang po. Actually, yung first na setup ko dito is wala pa po siyang relay noon. Hindi ko lang na-videohan pero wala akong ginamit na relay doon. Bale gumamit lang ako doon ng set pin and gumana siya for 1 month. Ngayon, na pinull out ko lang siya kasi nag-connecting and then pinalitan ko na siya ng Orange Pi 1. So, okay na yung area. So, ito ngayon, pinull out ko para ma-troubleshoot ko. And, bigla siyang nag-auto credit na. Yun na. Yung pinakita ko sa inyong video kanina. Ngayon, ito yung dati kong ginamit na setup to power up itong Orange Pi 5. Pa-power din niya itong aking fan. Then, power cut method. At yun nga po, nakita ninyo is nag-ghost crediting siya. So, meron din akong papakita ko sa inyo yung sa aking PC na ginamit na halos umabot ng 2 years ata yung credit ko. Ito po yung sinasabi kong yung sinasabi kong PC ko po na na connected na ngayon po may extra, hindi lang pala 2 years, 232 years yung kanyang yung kanyang extra time. Tapos meron pa siyang available credit na 16. Kailangan nyo po yun. Every time po noon na magpipindot ako ng insert coin, may dumadagdag. O ngayon wala na. Yan wala na. 16 pa rin. Yan, close ko.
16 pa rin. Dati po, pagkapindot ng insert coin, nagdadagdag siya. And ito po yung yung aking dashboard. Yan, Orange Pi 5 po. Yan po yung gamit ko kanina. And then, kung makikita nyo, ito yung connected ngayon. Ito yung connected na device ngayon. Ayan, 232 years. Pero kung titignan po natin sa my devices. Ayan po. Ito yung isang device ko po. Dito nyo ma-check and balance po kasi sa sa my client device info. Ito yung total credit ko is 30. Tapos, yung credit ko 30. So, hindi ito nagamit. Ayan, So, 30 yung total credit ko na naihulog. Yan. 2.8 points lang yung aking points. Ang ginawa kong pointing system dito is 10 pesos, 1 point. So, ibig sabihin, nasa 28 pesos lang ito. Pero yung kanyang total credit, tignan nyo, is 30. Tapos, ito naman yung isa. Walang hinulog, pero naka 10 pesos. Ayun, wala po siyang hinulog, wala siyang points, wala siyang credit. Pero yung total credit niya, 10 pesos. Kalain nyo yun? So, ibig sabihin, hindi yan naghulog. Pero may credit siya. Then, ito po yung aking, ito yung laptop. Ayan po, tignan po yung total credits niya, almost 1 million. Mabot po ng 1 million. Tapos may naka-credit pa ngayon na 16. O kalain nyo yun, 1 million, 100,000 plus yung kanyang points. Kasi nag-auto credit siya. Kita nyo po. Yun po yung sinasabi ko. Okay po, so ito naman po yung another unit ko po ito, Orange Pi PC. Kasi makikita mo kasi sa system po yung yung ghost crediting So, ito po, meron siyang maabot siya ng 82 active users. Akala ko noon is yung kadami ng users ang ang dahilan. So, dito sa may client device info, ganito po yung ginagawa ko para ma-check and balance. Kasi doon sa sales, ang laki, tapos pagka bibilangin mo siya, ang layo. Halos 2,000 ang 500 to 2,000 ang difference. So, dito po ginagawa ko is ganito, kung paano ko siya na-discover. So, dito sa total credit, pipindutin ko po yan. I-arrange niya yan from 0 to pinakamataas. Ngayon, babaliktarin ko. Yan, kita nyo po yan, Ang lalaki ng mga credits nila. So ito, may nakapagsumbong lang na na user din. Bakit daw nakaka-connect sila ng free? Ngayon, trinay naming i-block yung iba dito. Do ito, na po ako, parang ganito ginawa ko. Clear total credit para hindi na niya ma-redeem. Yan. So, babalik yan sa 0. Yan, magiging 0 na yon. Pero, later on na mag-i-insert coin na naman siya, hindi siya mag-i-insert coin. Pipindutin lang niya yung insert coin at magkakaroon ulit siya ng credit. So, ulit-ulitin niyo yun hanggang lumaki yung credit niya at yun ang gagawin niya, i-redeem niyang time niya. So, ito, in-erase ko na yung mga credits nila up to 4 pesos. Pero, ayan, tumaas na naman siya. Pakita ko sa inyo yung yung dati, nung na-erase ko na. Ayan, ito, ito, July 1. So, hindi ko pala na picture, na screenshot yung yung hanggang 4 pesos na lang. Pero ang pinakamataas ko dito, as arranged dito pa sa screenshot ko, is 106, tapos 29, 28, 26, ganun, pababa na siya. Versus, dito po sa latest ngayon na nire-remote ko, ayan, kaka-erase ko lang po na, kanina. Ngayon, may yung 125 kanina, ayan. Then, ito, may 121 na naman. 115, etc. Tapos, ang tataas na. Wala na yung 20. Ganun, malayo pa sila. Yun, daming credits. So, you see. Kung mapapansin nyo po, yan yung mga points dyan. Ibig sabihin, nasa 936 yan dati. Ay, ang kanyang total credit. Pero, dahil na-convert to points na, bumaba siya ng 10. Nag-divide siya ng 10. Ayun, ang lalaki ng mga credits nila, So, ginawa ko dyan is in-erase ko na yung mga yan. Kaso, bumalik na naman. Ayan, Yan. Kaya ang laki-laki ng sales. Pero, sa actual is maliit lang siya. Ngayon, ito po ang babaguhin natin. Yung setup ko po. Yun pong babaguhin natin. Including, kung mapapansin nyo, itong mga ito po is mga sub-bendo po yan.
Isa lang ang ano naman dyan, hindi pa malakas yung main niya, hindi pa malakas. Pero yung mga sub-bendo, yan po yun, yung iba. Hindi kasi natin ma-isolate kasi nakakuan siya, naka-isang bilan lang siya. Do, sa pagtatanong-tanong po namin, yung halos more than kalahati ng mga sub-bendo ang may ganyan na issue. Yan ito, nag-auto credit. So, ito yung solusyon ko po na ipapakita ko pati yung diagram is dito po sa kasalukuyang setup na ginagawa ko. Then i-update ko po ulit kayo pag ito masosolve niya lahat yung issue nitong pati itong mga sub-vendo. Kasi itong pinakita ko po sa inyo is lang ito sa main vendo lang. So, yung susunod na setup is papakita ko sa inyo yung sa mga sub-vendos naman. Credit siya, bilis-bilis. Hindi ko naman pwedeng sabihin yung pin ang may problema mga lods kasi the same wala pa akong ginalaw dyan sa mga pins. Nagdagdag lang ako actually. Wala akong ginalaw dyan sa pin setup. Ito lang ang pinalitan ko from ito to ito. Yan. So, dito sa Orange Pi 5 po kasi, yan, sa Orange Pi 5 po kasi, titignan ninyo, is, meron na ako ang imbes na apat lang na wire, naging 6 na po. Yan, 6 na po. Kasi itong gamit ko po kasi na instead na hindi na itong relay. Di ba po itong relay kasi, konting explanation lang, pasensya na kayo. Hindi tayo electrician pero enthusiast. Siguro may explain ko naman kahit paano. So, di ba po dito is kailangan mong i-power to ng 5 volts. Tama po. Tapos, yung source ng ipina-power cut mo, which is 12 volts, then yung power cut, ipa-power mo ng 12 volts. Tama po. So, yun yung setup niya. Ngayon, dito po sa MOSFET, parehas naman po. Wala pong rason yan. Siguro kung gagamitin ko ito is I will get the same result na. So, itong MOSFET po kasi, yan, is halos the same principle naman dito sa relay. Ang pinagkaiba lang niya is yung setup niya. Imbes na limang wire lang, ito, power, negative, positive, yung set pin mo, or yung relay pin, tapos yung positive ng coin slot, and then positive ng power supply. Yan. Ito naman is, yun lang naman, dalawang out na 12, dalawang in na 12. Tapos yung ground, i-ground mo ito and then lalagyan mo siya ng set pin, no? Yun lang naman, or relay pin. Yun lang naman, wala namang pinagkaiba. Halos the same principle naman. Okay? So ang naidagdag lang po doon is ito. Saan ito? Kita ko sa inyo. Kasi nakabit ko na siya dito. Ito po yung dinagdag ko. Nasaan na? Dito sa puting wire po, ayan. Nagdagdag po ako nito. Ayan. Medyo i-zoom natin. Ayan. Yan po yung dinagdag ko. Ayan. Sa puting wire, so meron ako ditong dinagdag na dalawang, kung pansin naman siguro yan. Yan po, maliban dito sa item na dinagdag ko, meron din akong resistor. Yan, yung resistor ko, ito po. Ayan. Ito yung resistor ko. Yan yung nilagay ko pang resistor sa white. Dito sa white. Ayan po. Yan. So, yun dun sa shorts ko po, ito po yung nakikita nyo doon. Okay? So, ito gagamitin ko na po siyang sub-vendo ito. Dahil nagkakaproblema din po ako sa mga sub-vendos ng auto crediting. Yan. So, andito po siya. Ayan po. Ayan. Yan po siya. Yung maitim dyan. So, bali itong puting wire. Puting wire po, meron siyang resistor papunta dito sa isang paa niya. Yan. Yan. And then, yun pong, itong kabila po ng puting wire, yan, is yung 3 volts. 3 volts lang po kasi ito. So, ang ginawa ko, yung 3 volts dito, kinuha ko po kay Orange Pi 5. Ayan, kay Orange Pi 5 ko siya kinuha. So, papakita ko sa inyo kung saan ko kinuha yung 3 volts. Nandito siya.
Wait lang. Hanapin ko. Yun. So, Orange Pi 5 po kasi yung gamit ko, ano. Ayan po. Ayan o. Doon po ako kumuha ng 3 volts. Ayan po o. Yung pinakauna, yung naka-square na pin. Yan. Yung naka-square na pin. Doon ako kumuha ng, ng 3 volts. Tapos po, yung isang paan nito, yan. Diba? 3 volts po ito. Ito naman po, ito. Itong katapat ng puti is sa ground ko siya nilagay. Yan. Dito po sa ground. Ayan po. Kaya naging 6 yung wire din sa Orange Pi 5. So, ginamit ko is ito. 3 volt source plus yung ground. Tapos yung 4 na normally, itong dalawa dito is yung power niya. Then, ito is coin pin and yung relay pin. Tama po. Yan. So, kung nalilito po kayo dun sa sinabi ko, mag-refer po kayo doon sa doon sa diagram ng Orange Pi 5. Ang idadagdag lang naman ninyo doon ay ito po, itong square 3 volts para doon sa source ng nito. Yan. So maglalagay po ako ng link siguro para alam po ninyo kung saan bibilihin 'yan. Yan, tapos yung grounding niya syempre, yan. Kaya po siya naging 6. Ito po, kaya po naging 6 ito. Yan, kaya naging 6 ito. And then, after that, yung natitirang paa na lang po niya, ayan. So, gawan ko din siguro ito ng diagram. Sige, try ko pong gawan ng diagram ito. So, ito po, white wire, resistor, then ito yung unang paa niya. Then, dito yung kabilang paa naman po is pupunta sa 3 volts. Next, itong katapat niya is pupunta sa ground. Itong katapat ng white wire pupunta sa ground. Tapos ito naman pupunta sa set pin or relay pin. Hindi ba? Coin pin. Sorry. Coin pin. Itong nasa kabila. So, yung coin pin is syempre itong puti, di ba? Itong puti po. Na nakakonect dito sa MOSFET. Na yun ang pupunta naman dito sa ating diagram. Yan, dito. Yan. And ganoon po, solve yung aking problema. To $30 per 1,000 clicks on linkforties.net. Launch now. So, ito po yung yung sinasabi kong kanina na black optocoupler. Yun pala yung kinukuha ko kanina nasa dulo ng dila ko. Optocoupler, so napakamura po niyan. 101 pesos lang, 50 pieces na. Yan po. Tapos yung isa naman, kung type po ninyo is naman po ito, yung MOSFET trigger switch. Ayan po. Mura lang din, 16 pesos. Versus doon sa relay mismo, 5 volt relay, na nasa halos 48 pesos ata or 50 pesos. So, ito mas makakamura po kayo dito. So, ipopost ko sa sa description yung mga link para po mabilis kayong maka-order. Sa mga nanonood po ng aming video, salamat po. Sana mapaabot nyo kami ng more than 1,000 subscribers para kumita-kita naman po kahit papano. Maraming salamat po mga sir at ma'am. More coins to come. Guys, ito-testing na natin siya kasi nung isa pang napansin namin nung nag-ghost credit siya is
hindi tama yung pagbasa niya ng mga coins. May sobrang, minsan may sobrang piso, 2 piso, ganun. So, ito ngayon, check natin kung tama na yung pagbasa niya. Piso. Another piso. 5 pesos. 5 pesos. 10 pesos. 10 pesos. And 20 pesos. Ayan po, kita nyo, tama po yung pagbilang na niya. Tandaan ang mga kadadjis mo ketad the points na iso nga